Paalam aking mahal Part 3. Happy birthday Ma'am Jean, isa't isang bati sa dalaga ng mga tauhan. Thank you, tugon niyang walang kangiti-ngiti. Kung gaya ng ibang boss, baka isang malaking party ang kanyang inihanda para sa araw na yun upang makasama at makasalo ang mga tauhan, mga kakilala at mga kaibigan. Kaso ay iba si Jean. Hindi sa dahilang nanghihinayang siya sa gagastusin. Of course, sa isang gaya niya, money is not a problem. Likas lang siyang hindi mahilig sa mga kasayahan. Iniiwasan rin niyang makihalubilo sa kung sino-sino. Kaya nga, piling-pili lang ang kanyang nagiging kaibigan. Isa sa huling lagayan niya ng loob ay ang matandang dalaga na si Ima. Businesswoman din ito. Ang kaibahan lang, bag and accessories ang linya nito. Si Ima ang pinili niyang makasama sa espesyal na araw na iyon sa kanyang buhay. Pagkalabas niya sa kanyang opisina na may ilang buwan na niyang inilipat sa isang lugar sa kahabaan ng Ortigas Extension, ay tumuloy siya sa isang kilalang restaurant. Doon niya nakitang naghihintay si Emma. Happy birthday my friend! Salubong na bati nito sa kanya, sabay halik sa pisngi. Pagkuwan ay inabot nito sa kanya ang regalo. Thanks Emma, wala kang kasama? Don't tell me na ako lang talaga ang iyong guest. Why not? Hindi naman siguro masama kung madadagdagan pa ng isa. Pwede, Miss Viga? Nabigla si Jean nang makita ang nagsalita. Melchor? Hindi sa dahilang hindi niya expected si Melchor, kung hindi sa dahilan noong lang ulit niya ito nakita. Maraming buwan na rin naman ang nakalilipas mula nang huli itong magtungo sa bahay nila. Can I invite myself? Muli pang tanong ng binata. Ayaw man ni Jean bilang bahagi ng magandang asal, lalo pa at maraming nakatingin sa kanila. Napilitan siyang pagbigyan ang kahilingan nito. Okay, join us. Buong akala ni Jean, aksidente lang ang pagkatagpo nila ni Melchor sa restaurant na iyon. Kaya, ang gulat pa siya nang lumapit ang waiter at ibinigay sa kanya ang isang pumpong ng long stem American roses. Nang tingnan niya ang card, pangalan ni Melchor ang nakaperma. Happy birthday, Jean! Nakangiti nitong wika nang mapatingin siya. Namula ang magkabilang pisngi ng dalaga. Si Ima na nagmamasid sa kanila ay ngiti-ngiti lang. Bagaman at gustong masira ng araw na iyon ni Jean, hindi siya nagpahalata kay Ima. Sa malas naman ay sinamantala ni Melchor ang pagkakataong iyon upang maipadama ang tapat na pag-ibig sa kanya. Hindi lang siya nito binigyan ng roses, may 3 Spanish singer pa na inawitan siya sa kanilang table. Mga love songs iyon na karamihan ay nakaka-nostalgic. Mga awitin ng pag-ibig na nagpapaalala noong kanyang kabataan. Higit sa lahat, mga awit ng pag-ibig na nagpapaalala na minsan siya ay nagmahal. Kinapan niya ang kanyang puso. Hindi na gaanong masakit sa kanya ang naganap na paghihiwalay nila ni Loes. Ibig sabihin, tanggap na niyang hindi sila ang magkapalaran. Pero, hindi iyon nangangahulugan na handa na naman siyang magmahal. Ayaw na niya. Mas maligaya siya sa buhay na nag-iisa. Try this steak, Jean. Ani Melchor, na kulang na lang ay subuan siya. Melchor is so sweet, para tuloy nais matunaw ng puso niyang bakal.
Kung hindi, siguro iyon ganoong katigas at ganoong katatag. Baka nga sakaling bumigay na siya sa ipinakikita noong sweetness. Sa halip na i-appreciate, sinabihan niya ito. Siguro naman, Melchor, hindi na ako masamang tao. Pinagbigyan na kitang makasalo sa importanteng araw na ito sa buhay ko, kahit sa totoo'y unwanted ang presence mo. Napatuwid sa pagkakaupo si Melchor. Napataas naman ang mukha ni Ima. Hindi kasi noon akalain na darating sa puntong magiging road siya sa lalaking kasalo niya. I'm sorry, I don't want to be rude, pero siguro sapat na ang sandaling ibinibigay ko sa iyo. Kung magtatagal pa kasi, baka iba na ang isipin mo. Walang nagbabago, Melchor. Wala. Ipinagkadiin-diin pa niya. Sa malas naman ay inaasahan na iyon ng binata. Nakangiti itong sumagot sa kanya. Okay, Jane, siguro nga ay sapat na ang sandaling ibinibigay mo sa akin. Kahit maikli lang tayong nagkasama. Pinaligaya mo naman ako ng husto. Anyway, happy birthday ulit. Bago pa nakahuma si Jane, mabilis na siyang nahagkan ni Melchor sa pisngi. Malayo na ang nahahakbang ni Melchor, hindi pa rin niya makuhang magsalita. Ay, Jane, what happened to you? Don't tell me na at your age si Melchor pa lang ang first kiss mo. Biro sa kanya ni Ima, na kahit maituturing ng isang old maid ay hindi naman kasing konserbatibo niya. Katunayan, nag-open ito sa kanya na hindi na birhin. Lamang namatay sa isang car accident ang lalaking dapat nitong pakasalan. Nabigla lang ako, pagdadahilan niya. Nabigla? O you enjoyed it? Tawa pa. Ima, oh, sorry. Nakalimutan ko. Hindi ka nga pala bukas sa ganyang klaseng bero. Anyway, wala naman sigurong masama kung itatry mong makipagrelasyon kay Melchor. Bukod sa mahitsura siya, sa tingin ko ay talagang mahal na mahal ka. Sa bagay na yan, hindi na ako magko-question sa kanya. Would you believe may 3 taon na siyang nanliligaw sa akin? Buong akala ko nga ay tumigil na. Iyon pala ay kumukuha lang ng tiyempo. Palagay ko dapat mong ihanda ang sarili mo dahil simula sa gabing ito, gabi-gabi ka na namang magkakaroon ng bisita. Buweseta ang sabihin mo. Oh, huwag kang sumimangot. It's your day, remember? Reminder ng nakangiting si Ima. Oo nga pala, magsaya na lang tayo. Sabi lang yun ni Jane, but deep inside, naruroon ang matinding kalungkutan sa kaibuturan ng puso niya. Naalala kasi niya na noong magkasama pa sila ni Aiza, tuwing birthday niya ay silang dalawa ang magkasama. Sa labas sila kumakain, tapos nanonood sila ng sine, namamasyal. Pagdating nila ng bahay, kakatukin siya ni Aiza sa kanyang kwarto. Kaya pala ganoon ibibigay sa kanya ang regalo. Hindi basta-basta kung magregalo sa kanya ang bunsong kapatid. Talagang nagre-research pa iyon kung ano ang talagang nais niya. Siyempre, puro mamahalin. Pero hindi naman ang exorbitant price ang mahalaga. Kung hindi ang mensaheng nakapaloob sa regalong ibibigay niya. Sayang ang samahan nilang magkapatid. Basta na lang napatid ng basta na lang. Ang lahat ay dahil sa Francis. Ang lalaking mas pinili niya kaysa sa akin na kanyang kapatid. Sigaw ni Jane na tanging ang sarili lang ang nakakarinig. Napansin ni Ima na nangingilid ang luha niya. Why? Tanong niyon. Nothing. Pagkakailan niya. Huwag mo akong alalahanin. Sige na, ituloy na natin ang pagkain. Masarap ang dessert. African mouse.
daw ang tawag yan. Pagkatapos nilang kumain, ay umuwi na sila. Thanks, Jen, and again, happy birthday. Salamat din, Ima, kahit paano may nakasalo ako sa araw na ito. May driver si Ima, ngunit siya ay wala. Bukod sa wala siyang tiwala na iba ang magdadrive sa kanya, ayaw niyang may ibang makakasama sa loob ng kotse, lalo pa at lalaki. Mahaba na ang kanyang natatakbo nang mapansin niya ang isang kulay silver gray na kotse na sumusunod sa kanya. Bigla siyang kinabahan. Kidnapper ba ang mga laman noon? Carnapper? Pero sabi niya sa sarili, bakit ba siya patatangay sa takot? Siya si Jane Vega na kinatatakutan ng lahat sa kanyang opisina. Magpapayanig. Demonyo man ang laman ng kotseng iyon, walang atrasan niyang haharapin oras na matiyak niyang siya ang sinusundan. Nakahinga siya ng maluwag nang mawala ang naturang sasakyan sa kanyang paningin. Iniisip niya mali ang kanyang inakala. Nagpatuloy siya sa pagdadrive. Sa pagkakataong iyon, panatag na ang kanyang isip hanggang sa mapadako siya sa puok na ilang nang sa kanyang pagliko ay may kotseng humarang. Ang silver gray car. Shit! Mora niya sa sarili. Tama pala ang hinala niya kanina. Nilibang lang siya. Marahil ay dahil napansing nakaramdam siya. Umiba lang iyon ng daan at ngayon ay binigla siya. Hindi niya pinabayaang madala ng takot. Tinibayan niya ang dibdib. Pagkuwan ay binuksan niya ang bag. Muli siyang napamura nang makitang hindi pala niya dala ang kanyang license gun na sadya niyang inihahanda para sa ganoong sandali. Nagbago nga pala siya ng bag na ginagamit kanina. Nasa bag iyon na dala niya ng nagdaang gabi. Ang inasahan niya hindi malalaunan ay bababa ang isang grupo ng armadong kalalakihan. Kukunin ang kanyang sasakyan at kapag sinasama, kukunin pati siya. Rape, slay, kiss. Ginagahasa bago pinapatay at itinatapon ang katawan sa kung saan. Ilang kadalagahan na ba ang nagkakaganoon? Bigla siyang kinalabutan. Napadilat siya nang bumukas ang pinto. Wala siyang armadong kalalakihan na nakita. Sa halip, si Melchor ang bumubulaga sa kanya. Ang takot at kaba ay napalitan ng galit. Tila umakyat ang dugo sa kanyang ulo. Kaya iyong labas niya sa kanyang sasakyan ay walang kaprino-prino ang bibig na hinarap niya ito. Damn you, Melchor! Anong klaseng kabaliwan ang pumasok sa utak mo at naisipan mong akong takutin ng ganito? Tanong niyang nakapamiwang. Mababa ang tingin ni Melchor. I'm sorry kung nagdulot sa iyo ng negatibong ideya ang ginawa ko. Hindi naman kita sinadyang takutin. Lamang, siguro ay ganito na talaga ako kadesperado sa pag-ibig mo. Kung ano-ano na tuloy ang naiisip ko. Alam mo bang pwede kitang idemanda at ipakulong sa ginagawa mong ito? I know. Pero hindi ko gagawin dahil aaksayahin mo naman ang oras ko. Kaya kung inakala mong sa paraang ito ay mapapansin kita, sorry ka na lang. Now, alisin mo ang sasakyan mo sa aking daraanan. Maralrina niyang utos. Hindi tumitinag ang binata. Bingi ka ba? Sa halip na sumagot, mabilis siyang kinabig ni Melchor. Hinapit nito ang kanyang bewang palapit sa katawan nito at siniil siya ng halik. Tangi niyang wika na walang ibang nasabi. Kanina ay sa pisngi lang siya nito hinahalikan, ngayon ay sa labi na.
Maging ang kamay ni Melchor ay naging mapangahas habang siya ay maalab na hinahalikan kung saan-saan iyon gumagapang. Ang motibo ng binata, gisingin ang pagnanasa na matagal nang nahihimbing sa kanyang katawan at sa malas, nagtatagumpay ito. Ang kanyang pagpupumiglas ay napalitan ng pagpapaubaya. Bakit nga'y hindi niya maipaliwanag ang sensasyong kanyang nararamdaman? Tila isa iyong gumagapang na kuryente naglalakbay ultimo sa kahuli-hulihang himaymay ng kanyang laman. Oo nga, at noon ay nagkanobyo na siya at ilang bisis na rin naman siyang nahalikan ni Lois. Pero hindi niya nadarama sa naging nobyo ang nadarama niya sa mga halik at haplos ni Melchor. Labis namang iyong ikinasiya ni Melchor. Alam kasi ng binata na kapag tuluyang bumigay si Jane, hindi na ito makakatanggi pa sa kanya. Tatanggapin na nito ang kanyang pag-ibig at pakakasal sila, lalo nitong pinagbuti ang halik sa dalaga. Nang mabigla ito sa walang kaabog-abog na pagtulak sa kanya ng kayakap. Bastos! Mapagsamantala! Ididimanda kita at pababayaang mabulok sa kulungan. Si Jane na puno ng pagkamuhing nakatingin sa binata. Jane, anito na akbang hahawakan ang dalaga. Tigilan mo ako, Melchor. Jane, mahal kita. Jane, mahal kita. Ang sabi ko, tigilan mo ako. Ngayon, gaya ng aking ipag-uutos, alisin mo sa daraanan ko ang sasakyan mo. Malakas na sigaw ng dalaga. Kikilos na sana si Melchor nang sabay silang napatingin sa sasakyang paparating. Mobile car. Isa-isang nagsilabas ang mga laman noong pulis. Anong problema rito? Tanong ng pulis na may pinakamalaking tiyan. Miss, may kalukuhan bang ginagawa ang lalaking ito sa'yo? Tanong naman ng isa pang nakatingin kay Jane. Hindi kumibo si Melchor. Sa malas ay naghihintay lang ng pagsusumbong ng dalaga. At ang gagawing padampot sa kanyang ang mga ito. Kung tutusin, gaano na nga bang sagutin ni Jane ng oo ang pulis at isumbong dito ang mga ginagawa sa kanya ni Melchor. Pero hindi niya malaman kung bakit tila siya biglang napipi ng mga sandaling iyon. Miss, tinatanong ka ni Sargento kung may ginagawa bang kalukuhan sa iyo ang lalaking ito. Pag-uulit ng isa. Wala ho. Nagkataon lang na hindi sinasadya ay nagkasalubong kami sa intersection ito. At walang nais maunang magbigay kung kaya sa halip kanina pa kami nakaalis ay heto nagtatalo pa kami. Pagbibigayan lang palang problema. Pari, pagbigyan mo. Babae itong kasalubong mo. Ang pulis ulit iyon na may malaking tiyan. Oh, okay sir. Tinongo ni Melchor ang kanyang sasakyan. Oh, ikaw, miss, sige na. Ayusin mo na rin ang pwesto ng sasakyan mo nang makaraan na rin kami. May operation pa kaming pupuntahan. Yes officer. At nagmamadaling tinongo ni Jane ang kanyang sasakyan. Mga ka-lovely, hintayin niyo po ang part 4 sa kwentong ito na magpapaantig sa inyong mga puso. At huwag kalimutang mag-like, share, comment sa ating video. At huwag kalimutang mag-subscribe at pakiclick ng bell para ma-notify kayo sa mga bago nating upload. Sa mga gustong magpa-shout out, mag-iwan lamang kayo ng comment sa comment section. At sa mga nais magpadala ng mga sariling kwento, pwede ninyo itong ipadala sa aking email linlabs7@gmail.com o di kaya sa aking FB, Lovely Ko.
Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli, ito ang inyong Ate Lovely. God bless and more power.